Ako po si Choi. Isa sa mahihilig makinig ng mga nakakatakot na kwento. Naging libangan ko ito mula nang madestino ako sa trabaho ko sa construction. Matapos kasi yung trabaho ay tambay na kami sa barracks at wala nang mapaglibangan kundi ang cellphone. Nung minsan na mauwi ako sa probinsya namin, ay nagkasabay kami ng uwi ng kuya ko na nagtatrabaho naman noon bilang driver sa isang pabrika sa Maynila. Nagkaharap kami sa inuman at nagkakwentuhan. Noon niya na ikwento sa akin ang nangyari sa pahinante niya dati at yun mismo ang gusto kong ibahagi sa inyo ngayon. Sinabihan lang ako ni kuya na huwag babanggitin ang mga tunay na pangalan bilang respeto na rin sa dati niyang pahinante. Hindi kasi biro ang nangyari dito. Rodel na lang ang ipangalan natin sa kuya kong driver at Paeng naman ang pahinante niya. Ang biyahe nila ay laging sa mga probinsya. Madalas ay nakakarating pa talaga sila sa mga liblib na lugar sa probinsya. Hindi ko na lang po babanggitin kung ano ang dinideliver nila. Sa totoo lang daw ay naaawa ang kuya ko sa pahinante niyang yon. Dahil lagi na lang daw itong naghahanap ng makakainan. Binata pa kasi ito at tanging ang matandang tiyahin na abala sa tindahan ang kasama nito sa bahay. Kaya walang nag-aasikaso para sa baon nito sa biyahe. Ang nangyayari ay kung saan na lang ito makakita ng pwedeng makainan ay doon ito kumakain. Pero yung kuya ko ay palaging may baon. Kapag sobra naman yung baon niyang pagkain ay binibigyan niya yung pahinante. Kaso madalas ay sapat lang din sa kanya yung baon niya. Isang beses daw na bumiyahe sila sa isang liblib na lugar patungo sa bagong customer ay doon nahirapan humanap ng makakainan yung pahinante niya. Sino ba namang tao na gustong kumita ang magtatayo ng kainan o karinderya sa lugar na hindi naman matao? Tsak na lugi lang ang aabutin nito. Naligaw pa raw sila nung una nilang punta roon. Hindi nila inaasahan na ganoon pala kalayo. Kaya naman gutom na sila. Buti na lang at may baong tinapay ang kuya ko. Kahit papano ay naibsa ng gutom nila. Maski kasi tindahan na mabibilhan ay wala silang makita. Daig pa raw nila yung nasa disyerto. Pero nung pauwi na sila at madilim na, biglang nangislap yung mga mata ni Paeng. Papano may natanaw itong kainan? Nagtaka si Kuya Rodel dahil hindi naman nila yun nadaanan kanina. Sabi ni Paeng, baka hindi lang daw nila napansin. Hindi naman kasi yun malaki at halos matakpan pa nga ng mga punong nakapaligid dito na may malalagong dahon. Iginiit ni kuya na imposibleng hindi nila yun makita dahil sinuyod na nga nila ng tingin yung mga dinaanan nila kaninang maliwanag pa. Wala naman yun doon. Giit din ni Paeng na baka gabi lang talaga ito nagbubukas. Pero hindi na lang din nakipagtalo si Kuya Rodel. Wala rin naman daw kauuwian yung pagtatalo nila dahil gutom na raw ito at nagmamadali pa nga na makababa. Pinarada muna niya yung truck sa tabi. Hindi bumaba si kuya. Kahit gutom din siya ay hindi niya maatim na kumain sa kainan na pinagdududahan niya. Sinubukan pa niyang pigilan si Paeng at binalaan ito tungkol sa yanggaw. Tinawanan lang daw siya nito at sinabing hindi ito naniniwala sa mga ganoon. Yung mga aswang nga daw mismo ay katang isip lang. Yun pa raw kayang yanggaw. Hindi na raw kumontra si kuya dahil mukhang sarado ang pag-iisip ng pahinante niya. Nakatingin lang daw si Kuya Rodel habang papalapit si Paeng sa karinderya. Nasa 4 na kaldero ng ulam ang nakalatag sa mesang yari sa kawayan. Isa-isa raw yung binuksan ni Paeng at kita niya sa mukha nito na natatakam talaga ito. Habang yung tindera raw ay nakatingin lang at para bang pinagmamasda ng kilos ni Paeng. Walang ibang tao roon kundi isang babaeng tindera na sa tansya ni kuya ay nasa edad 40 pataas. Tinuro ni Paeng sa tindera ang gusto niyang bilhin. Tapos ay matyaga na itong naghintay sa isang mesa sa harap ng karinderya. Kinawayan nito si kuya.
pinabababa sa truck para kumain na rin. Pero pinigilan daw talaga ni Kuya Rodel ang sarili niya. Kahit gutom na siya ay hindi talaga siya bumaba. Uminom na lang siya ng tubig sa baunan niya. Takot kasi talaga si Kuya na mayanggaw dahil ang pinsan namin na taga Bicol ay naging biktima ng yanggaw na siya nitong kinamatay. Ayaw ni Kuya na mangyari rin sa kanya yon, kaya tiniis na lang niya ang gutom. Sinigaw niya kay Paeng na okay lang siya, makakatiis pa. Nakita niya si Paeng na sarap sa kinakain nito na hindi niya alam kung ano dahil hindi niya tanaw mula sa truck ang laman ng mangkok na kinakainan nito. Nakaidlip saglit si Kuya. Nagising na lang siya nung maramdaman niyang nakabalik na pala si Paeng sa truck nila. Sinabi agad nito na wala na raw dapat ipag-alala si Kuya dahil naalaman niyang hapon na nagbubukas yung karinderya. Tapos hanggang madaling araw na daw yon sa almusal dahil yun lang daw ang oras na pwede yung tindera na siya rin daw may-ari. Kaya pala hindi nila ito nakita noong maaga pa na dumating sila sa lugar na yon. Tapos ay binida na nito yung sarap ng lutong ulam sa karinderya at napakamura pa raw. Ang daming magtakal nung tindera. Sa isip-isip nga raw ni Paeng ay sinasadyang damihan ng babae yung takal sa binili niyang ulam dahil nagagwapuhan ito sa kanya. Kinontra naman ni Kuya Rodel ang pagyayabang na yon ni Paeng at sinabi niya na kaya dinadamihan ng tindera ang pagtatakal sa ulam na binibili niya dahil wala naman itong ibang customer kundi siya. Malamang daw ay nanghihinayang ito na mapanis lang ang mga paninda kaya dinadagdagan na ang ulam niya. Tapos biglang sumeryoso si Paeng. Sabi niya kay Kuya, ngayon lang daw siya nakatikim ng ganoon kasarap na luto ng ulam. Kaldereta raw yon at yung karne ay napakalambot. Parang may kakaibang lasa raw na sobrang nagustuhan ng dila niya. Sa susunod na mag-deliver sila doon ay doon ulit siya kakain at itatanong niya kung anong sikreto ng recipe ng ulam na yon. Naiiling na lang si Kuya. Gusto sana niyang sabihin kay Paeng na malamang ay karne yon ng tao kaya ganoon kasarap. Kaso nagbago yung isip niya dahil tsak namang hindi rin ito maniniwala. Naisip din ni Kuya na baka nagkakamali lang siya. Baka naman malinis talaga ang kainan na yon at nagkataon na doon lang talaga ito maaaring pumwesto sa pagtitinda. Baka ang bumibili rin dito ay mga tulad nilang biyahero. Ganun na lang ang inisip ni Kuya Rodel. Nung tignan niya si Paeng ay mukha namang na-enjoy talaga nito ang kinain niya. Nakatulog pa nga raw agad. Naisip ni Kuya, siguro nga tamang hinala lang siya. Iniwasan na lang niya na takutin pa yung sarili niya. Nung sumunod na biyahe nila sa lugar na yon, ay excited pa daw si Paeng dahil matitikman na naman niya yung napakasarap na ulam. Si Kuya Rodel naman ay nagpasiguro na ng baon para hindi na ulit niya danasin yung gutom sa ganoong kalayong lugar. Nagpasobra pa nga raw siya ng baon para mabigyan niya si Paeng. Kaso mas gusto raw talaga nito na makakain ulit sa misteryosong karinderya na yon. Kaya hinayaan na lang din niya. Medyo nabuhayan ng loob si Kuya Rodel sa pangalawang pagkakataon na makita nila yung karinderya kasi may iba nang bumibili rito. Kaya naisip niya na baka bagong tayo o bagong bukas lang ito nung una nilang makita kaya wala pang customer. Dahil medyo marami na ngang bumibili, parang naengganyo raw si Kuya Rodel na tignan kung anong klaseng mga putahe ba ang tinitinda doon. Bumaba rin siya ng truck at chinek yon isa-isa. Puro karne raw na iba't iba lang ang pagkakaluto. Walang gulay o maski isda. Hindi mahilig sa karne ang kuya ko, kaya kahit mukhang masarap din sa tingin niya ang mga putahe ay hindi pa rin siya bumili. Pero ang pahinante niyang si Paeng ay takam na takam pa rin at dalawang klase ng ulam pa raw ang inorder nito nung araw na yon. Sa truck na kumain si Kuya Rodel,
yung baon pa rin niya ang kinain niya. Nakatapos na siyang kumain ay hindi pa rin tapos si Paeng, kaya nanigarilyo muna siya sa isang tabi roon. Mula sa kinatatayuan niya ay kita niya yung iba pang customer bukod kay Paeng. Napansin niya na lahat ng customer ay parang seryosong-seryoso sa pagkain nila. Doon lang nakatuon ang atensyon at wala ni isa man ang nag-uusap. Maski yung tindera ay mukhang napakaseryoso rin ang pagkakatitig sa mga kumakain. Si Paeng lang daw ang narinig niyang nagsalita nung umorder pa ito ng isa pang ekstrang kanin at humingi pa nga ng sabaw. Walang imik na inabot dito ng tindera yung inorder niya at tapos ay naghari ulit yung katahimikan sa karinderya. Nung matapos kumain yung dalawa sa mga customer ay pareho raw naglakad ang mga ito sa magkahiwalay na direksyon, palayo sa karinderya na parang wala sa mga sarili nila. Kinutuban na tuloy si Kuya Rodel na para talagang may mali sa karinderyang yon. Nung nasa biyahe na sila pabalik ng Maynila, hindi makatiis si Kuya na hindi sabihin sa pahinante niya ang naging obserbasyon niya sa mga kasabayan nitong kumain kanina sa karinderya at maging sa tindera nga. Sabi naman ng pahinante, ganun lang daw talaga siguro ang mga tao sa probinsya. Malalamyang kumilos, mahihinhin at hindi pala imik. Hindi katulad sa mga taga Maynila na maiingay. Kaya nga raw kung mag-aasawa siya ay hahanap siya ng probinsyana para daw hindi maingay ang bunganga. Siyempre hindi sang-ayon si Kuya Rodel sa sinabi ni Paeng, pero hindi na siya nakipagtalo tungkol doon. Inulit na lang niya ang babala niya sa pahinante niya na mag-ingat pa rin sa mga pagkain sa karinderya. Tinawanan uli siya nito kasi pangalawang beses na daw nitong kumain doon. Wala namang masamang nangyayari. Kaya wag na raw mag-alala si Kuya Rodel dahil ligtas na ligtas ang mga pagkain sa karinderyang yon. Kung hindi yun ligtas, may lason o may laway ng aswang na tulad ng sinasabi ni Kuya, di sana raw ay nadedo na siya o kaya naman ay naging aswang na rin. Umakto pa nga raw na parang aswang si Paeng nung mga oras na yon. Talagang inasar pa ang kuya ko. Umalulong pa nga raw. Hindi naman pikon si Kuya Rodel. Hinayaan lang niya si Paeng sa pang-aasar nito. Pangatlong beses na kumain doon si Paeng. Ganun pa rin ang sistema. Animo mga robot pa rin wala sa sarili yung mga kasabayan niyang customer. Napansin ni Kuya Rodel na medyo dumilim sa pwesto ng karinderya. Nung tignan niya yung poste ay pundi na pala yung ilaw dito. Matyaga ulit na naghintay si Kuya Rodel na makatapos kumain doon si Paeng. Habang kumakain yung pahinante niya ay nakita ni Kuya na nakatingin sa kanya yung tindera. Hindi niya alam pero parang makahulugan daw ang tingin nito sa kanya. Natakot siya kaya nagsindi pa siya ng isang sigarilyo at medyo dumistan siya sa kainan. Naisip niya baka nagtataka na raw ito kung bakit laging pahinante lang niya ang kumakain. May handa naman siyang sagot kung sakaling tanungin siya na hindi nga siya mahilig sa karne. Kahit pa anong klaseng karne yan. Pero mukhang malabo naman siyang tanungin ito dahil hindi nga niya nakitang bumuka man lang ang bibig nito. Nung pabalik na sa truck si Paeng ay hindi pa raw ito sumakay. Sa halip ay dumiretso ito sa gilid ng talahiban at doon sumuka. Nilapitan niya agad at tinanong kung okay lang ba ito. Tumango raw si Paeng at sinabi baka napasobra lang daw ang kain. Kaya siya nasuka. Inabutan ito ni Kuya ng tubig. Pagkatapos uminom ay naglakad na ito pabalik sa truck. Si Kuya naman ay napasulyap sa suka ni Paeng. Napakunot siya ng noo nang makita na parang iba ang kulay ng suka nito. Maitim. Napatingin tuloy siya sa karinderya at pagtingin nga niya ay nakita niyang nakatingin din sa kanya ang tindera. Nagsimula na raw kabahan si Kuya Rodel. Hindi na lang niya pinahalata
Kumilos siya ng normal na parang hindi siya nagdududa. Habang nagmamaneho pa uwi ay napansin ni kuya ang kawalan ng imik ni Paeng. Madaldal daw yung pahinante niyang yon. Natatahimik lang ang bibig kapag napapaidlip sa biyahe. Kaya nagtataka siya sa pagiging tahimik nito nung gabing yon. Ang ginawa niya ay siya na ang kumausap ng kumausap dito. Kaso parang wala daw ito sa mood. Kahit binuksan niya ang alam niyang paborito nitong topic, ay mukhang hindi pa rin ito naging interesado. Kaya tinanong niya ito kung meron ba itong problema. Umiling lang si Paeng. Tapos nagtanong ulit si kuya kung may nararamdaman ba ito sa katawan. May masakit, nahihilo o ano. Kasi nga naninibago talaga siya sa kawalan nito ng kibo. Iling lang din ang sinagot nito sa kanya. Nagbuntong hininga na lang daw si kuya. Baka masama lang talaga ang pakiramdam ni Paeng. Pero nananalangin siya noon na sana naman ay hindi magkatotoo ang hinala niya na nayanggaw na ito. Nababahala talaga ng mga sandaling yon si kuya. Sa tuwing mapapasulyap siya sa katabi niyang pahinante ay nakatulala lang ito. Parang wala sa sarili, tulad ng obserbasyon niya sa iba pang customer nung karinderya. Nung makarating na raw sila sa pabrika at naghiwalay na ng landas pa uwi, ay basta na lang daw ito umalis. Ni hindi na nagpaalam sa kanya. Samantalang dati-rati ay nagpapaalam ito at nagpapaalala ng schedule nila bukas. Pero nung oras daw na yon ay para talagang wala sa sarili si Paeng. Ramdam na ramdam ni Kuya Rodel na parang ibang tao ang nakasama niya. Pang-apat na beses na deliver nila sa liblib na lugar. Ayaw na sana ni Kuya Rodel na kumain pa ulit sa misteryosong karinderya na yon si Paeng. Sinabihan niya ito na maghanap na lang ng ibang makakainan. Pero nagulat siya nung magalit ito sa kanya. Yun lang daw ang gusto nitong kainan. Tapos pilit nagpababa sa karinderya nang madaanan nila. Ang lakas na talaga ng kutob ni Kuya na may kakatwa ng nangyayari kay Paeng. Pati ugali nito ay nag-iba na. Naging matapang at mainiti ng ulo. Padabog pa raw itong bumaba sa truck. Inobserbahan siya ni Kuya habang kumakain doon. At nakita ni Kuya na tulad ng ibang customer ay ganoon na rin ito kumilos. Malamya at walang imik. Tinuturo na lang sa tindera ang gustong kainin at kung ano pa ang o-orderin. Hindi na rin ito nagsasalita. Matapos nitong kumain ay dumiretso uli ito sa talahiban at nagsuka ng tila malapot na likidong kulay itim. Mas malala na raw noon ang pagsusuka niya. Kaya sabi ni Kuya ay idediretso na niya ito sa doktor. Pero tumanggi si Paeng at pinanindigan na okay lang siya. Nung ika-5 araw na, habang papunta pa lang sila sa pwesto ng karinderya, ay hindi raw mapakali si Paeng. Kamot daw ito ng kamot sa katawan, pati sa ulo. Sinaway ng araw ni Kuya dahil nawawala ang focus niya sa pagmamaneho at napapatingin sa kanya. Pero hindi pa rin ito tumigil. Parang aligaga na hindi mo maintindihan. Gusto na nga raw ihinto ni Kuya yung sasakyan dahil nadidistract na talaga siya. Baka mabangga lang sila. Talagang napahinto si Kuya nung malapit na sila sa karinderya dahil nakita niyang mga puno na lang ang nandoon. Wala na yung karinderya. Tumingin siya kay Paeng. Hindi na ito excited na bumaba ng truck para puntahan yung karinderya tulad ng dati. Kaya nagtaka siya sa kinikilos nito na para bang alam na nito na wala na doon yung karinderya. Kinausap niya si Paeng. Tinanong niya rito kung nasaan na yung karinderya. Bakit wala na agad ito roon? Hindi sumagot si Paeng. Nakatingin lang din ito sa mga puno. Naisip ni Kuya na baka pinaalis na doon. Pero kung ganoon nga,
Paano naman niya ipapaliwanag ang nangyayari kay Paeng sa mga sandaling yon? Bagamat hindi ito bumaba para hanapin yung karinderya, ay halatang halata naman ang pagkabalisa nito. Napansin din ni Kuya Rodel yung laway na tumutulo mula sa bibig ni Paeng, kaya lalong nadagdagan ang takot niya. Niyugyug niya daw ito para mabalik sa wisyo, pero nanatili lang itong tulala. Hindi na talaga normal ang mga nangyayari. Sa takot niya ay hindi muna siya dumiretso sa pagmamaneho pa uwi. Nung nasa lugar na sila na meron na siyang nakikitang mga normal na taong naglalakad, ay naghanap siya ng mapaparadahan ng truck. Nung makahanap siya, ay mapagtatanungan naman ang hinanap niya kung saan ba may albularyo doon. Patitignan lang niya yung pahinante niya na parang biglang nawala sa sarili. Nahirapan si kuya na maghanap ng makakatulong sa kanya kasi nga gabi na noon. Pero hindi siya nawalan ng pag-asa. Nagtiyaga siya na maghanap ng iba pang mapagtatanungan hanggang sa makapagtanong siya sa isang magbabalot. May kakilala raw itong albularyo. Mga 3 kanto mula roon. Pagdating sa 2nd kanto ay kakaliwa lang daw si kuya at makikita na nito yung bahay na kulay brown ang gate. Ito raw ang bahay ng albularyong si Kaminyong. Laking pasasalamat ni kuya sa magbabalot na yon. Nung marating niya ang sinasabing bahay ng albularyo, ay inakay niya si Paeng patungo roon. Pinagbuksan naman sila at pinatuloy ng albularyo. Pagkakita pa lang nito kay Paeng, ay alam na agad niya na nayanggaw ang lalaki. Pinapasok sila sa bahay. Tinignan ng mata, bibig at mga palad ni Paeng. Habang chinecheck ng albularyo ang pahinante, ay naisipang itanong ni Kuya Rodel ang tungkol sa karinderyang paborito nitong kainan doon sa bandang liblib na lugar. Napailing yung albularyo nang banggitin ni kuya ang pangalan ng lugar. Isang karinderyang lulubog lilitaw sa baryong yon. Biglang makikita roon at bigla ring mawawala. Dati pa raw yun ganoon at marami nang nakaranas ng kababalaghang likha ng mga aswang sa lugar na yon. Ang karinderya ay pag-aari ng isang aswang kung saan inihahain ang mga pagkaing para sa mga kapwa nito aswang. Sa oras na isang ordinaryong tao ang makakain ito, ito ay makakaranas ng pagsusuka, paglalaway, pagkawala sa sarili, hanggang sa ito ay maging ganap na tulad nila, isang aswang. Nagtayuan daw ang balahibo ni Kuya Rodel sa paliwanag ng albularyo, lalo na nang sabihin nito na ang kasama niyang pahinante ay maliwanag na nabiktima ng yanggaw. Mahirap itong gamutin dahil nangangailangan ng maraming oras at araw. Mas mabuti raw kung doon maghahanap ng albularyo kung saan malapit sa tinitirhan ni Paeng, dahil kakailanganin itong magpabalik-balik o balik-balikan ng albularyo na gagamot sa kanya. Pansamantala ay nagbigay na lang muna ang albularyong kausap nila ng pamahid sa lalamunan at tiyan. Magagawa raw nung pabagalin ang pagbuo ng mutya ng aswang sa loob ng katawan ng biktima. Hindi pa sila tapos mag-usap ng albularyo ay bigla na lang daw nagwala si Paeng na parang may kaaway ito at para ring may iniinda sa katawan. Nung mahawakan siya ay tinangka pa siyang sakalin. Mabuti na lang at nakailag si kuya at napigilan din niya ang mga kamay nito. Pinagtulungan na lang nilang pakalmahin. Matagal bago nila ito napakalma. Inorasyonan pa nga ng albularyo habang hawak-hawak niya ito sa 2 kamay sa likod. Nung kumalma na si Paeng at maibalik nila sa sasakyan, ay halos palipa rin daw ni Kuya Rodel yung truck pabalik sa Maynila. Natatakot din siya na baka kung ano ang maisipan nitong gawin habang nagmamaneho siya. Baka mapangga pa sila kapag bigla na naman itong nagwala. Pero awa naman ng Diyos ay nanahimik ito. Nanatili lang nakatulala
habang sige sa pagtulo ang laway sa bibig. Hanggang sa makauwi sila. Pinaliwanag niya sa tiyahin ni Paeng ang nangyari. Takot din ang tiyahin nito na matanda na. Sinabihan daw ni Kuya ang tiyahin ni Paeng na kailangan itong madala sa pinakamalapit na albularyo sa lalong madaling panahon. Ilang araw pa ang lumipas ay nabalitaan na lang ni Kuya na nawawala raw si Paeng. Isang beses pa lang daw itong natignan ng kinuhang albularyo ng tiyahin niya ay bigla na lang daw itong nawala. May isang kapitbahay daw ang nakakita na lumabas ito nung gabi mula sa bahay ng tiyahin. Tumatakbo raw sa dilim. Tapos ay nawala na rin sa paningin niya. Akala nga daw niya ay may hinahabol itong kaaway. Yun na ang huling beses na may nakakita kay Paeng. Nalungkot si Kuya Rodel ng sobra sa sinapit ng pahinante niyang yon. Na mabait daw at kasundo niya. Sabi ni Kuya sa akin, sana raw ay napigilan niya ito na kumain na lang basta sa hindi katiwa-tiwalang karinderya. Nakokonsensya raw tuloy siya, pero sabi ko naman, ilang beses naman niyang binalaan si Paeng. Hindi lang nga ito nakinig sa kanya. Tapos sabi rin ni Kuya, mabuti na lang din at hindi siya naakit na tumikim ng pagkain mula sa karinderyang yon. Kahit palaging sinasabi sa kanya ni Paeng kung gaano kasarap ang mga ulam doon. Kung hindi ay malamang pareho sila ng sinapit ng pahinante niya na hanggang ngayon ay hindi pa rin natatagpuan.